O Diyos amang makapangyarihan, taglay-boy lahat ng bagay. Papuri namin ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon kami ng pagkakataong mamulat ang aming paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito, sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo. Kung di ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bago ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang, bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito. Sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Amang Dakila, sa ating mahal na po kontsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga IT, choir, at sa mga tagasunod, magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Katotohanan na ang Diyos ay buhay, higit sa lahat, sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, mayroon po tayong mga kapatid na magsisipagbahagi kung paano nila nadama na ang Diyos ay buhay, kung paano sumakanila ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos Amang Dakila. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Cindy Basalio ng San Rafael. Isang mapagpalang umaga po para sa lahat, sa ating mga choir, sa mga alagad, sa mga caps, sa mga pasyente po na nandito ngayon, at sa mahal na Apo Conching, isang magandang umaga po. Ako po ay isang tagasunod noong pong nakaraang taon. Kung di po narinig ng iba kung ano po yung ako po yung bago dumating dito, nagkaroon din po ako ng karamdaman, katulad din po ng mga naririto ngayon na naghahanap ng kagalingan. Yun po nangyari nung nagpa-check up po ako sa aking doktor at sinabi nga po na kunyari po Sabado ako nagpa-check up, Lunes po sana raraspahin po ako dahilan po sa matinding pagdurugo. Meron pong nag-imbita po sa akin ditong kaibigan na subukan ko daw sumaglit dito sa Dambana. So hindi naman po ako nagdalawang isip, ginawa ko po yun, sumunod po ako sa kanya at sa kalooban din po ng Ama, idinako po niya ako sa Dambanang ito. At dito ko po nakita ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Alam ko po na ayoko rin po sanang mangyari yung maraspa pa o ma-ospital. At bukod dun po doon, sa pananalig lang po at pagtitiwala sa Kanya, dito ko po nakamit yung kagalingan na hindi ko na hinanap pa sa ospital. Kaya mula ho noon, tuwan-tuwa po ako at nagawi po ako sa dakong ito. At sa tuwing nagkakaroon po ng ibang kadahilanan kaya hindi po ako napaparito, yung pong pananabik na pagbabalik dito sa lugar na ito ay lagi ko pong nadarama. Salamat po at sana po maging inspirasyon din po tayo sa iba, maibahagi po natin ang ating karanasan at makilala din po nila ang kinikilala nating Diyos na Ama at pinakadakila po sa lahat. Salamat po. Ito po ay daladala ko lagi. Kasi po nung dito ko rin po nakuha to na unang-una po, nilalaman po nito yung prayer po natin sa umaga. Paggising na pagising po, nandito po yung panalangin. Na yun po naging very effective po sa akin na pagbangon ko mula sa higaan, ito na agad yung nakikita ko at ito po yung unang dadasalin ko at sa maghapon na po, awa po ng Diyos, hindi ho talaga ako nakakadama ng nawawala po ako sa Kanya. Salamat po at sana po patuloy po tayong manalig at magtiwala po sa ating Panginoon. Salamat po.
Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Katotohanan lamang po na isa sa ating mga kapatid ang biniyayaan ng pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos sa mandakila. Pagpapalang kagalingan ng kanyang karamdaman, pagpapalang kagalingan ng kanyang uhaw na kaluluwa sa ating pananampalataya, pagpapalang pagkilala na ang Diyos ay buhay. Mga kapatid, mahal na kapatid, maraming salamat po sa iyong napakagandang pagbabahagi, at sana po sa may mga karamdaman, isa po kayong maging isang huwara ng ating mga kapatid na kapwa may karamdaman. Ang susunod po natin magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Maringkaw ng Bahay Pare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, sa panahon na ako ay bata pa, napatunayan ko ang Panginoon ay buhay. Sapagkat nangyari sa buhay namin na lubos akong natakot dahil may balita na nag-asawa kasi ang aking kuya. Ang sabi ng aking mga magulang, nang sila'y mamanik, ang mga tao ron puro di baril. Nitong dumating na ang kasalan, pumunta sila ron. Kami naman ay nagro-rosaryo sa simbahan gabi-gabi dahil sa Black Rosary. Yung pong gabi na yon, bago dumating ang kasalan, habang ako ay nagro-rosaryo, talagang umiiyak ako at nanghihingi ako ng awa sa Panginoon para yung mga magulang ko at lahat ng partido ko na pumunta ron, sana'y makaraos ng maluwalhati na walang mangyari sa kanilang buhay. Nang dumating po ang kinabukasan, na ako naman ay inutusan bumili sa palengke. Kasi po, alam ko, kasi pagka yung may kasalan nung araw, pag dumating, senyas, merong kwitis. Pagtapat, nakalagpas lang ako ng bahagya sa simbahan, biglang nadinig ko ay may pumutok. Biglang kumabog ang aking dibdib at nasambit ko, ay salamat po Diyos ko, dumating na silang lahat. Kung ganun, ligtas sila sa anumang kapahamakan. Siguro po noon, hindi pa nanggagamot si Apo Kunching. Pero ngayong siya ay nanggagamot na, nabalitaan ko, yung aking alagang apo ay may karamdaman. Pumunta kami rito. Noong pa pong bahay ang kaniyang bago-bago pa lang si Apo Kunching. Natapat naman, meron pinagamot ko nga ang aking apo. Ako naman ay may guliti. Yun ay guliti lang. Ala akong Nung pagkaraang hipuin yung aking apo, biglang tinanganan ako ni Apo Kunching at hinipan ng aking mata. Bukas lang wala na yan. Talagang pagkagising ko ng umaga, patang-pata na ang mga ganong aking mata. Kaya yun po sa pamamagitan ni Apo Kunching, bagamat ako ay hindi lumalapit sa kanya, yun ay linunasan niya ang aking konting karamdaman. At nung minsan pa po, gawa nito, kumain ako ng pananghalian, natinik ako ng isda. Nagpahilot ako sa nanghihilot na para maalis ang tinik. Hindi pa rin naalis. Kumain ako ng saging, hindi pa rin naalis. Katanghalian yata nang pumunta ako rito. May dinatnan akong batang lalaki ang nakahipo sa akin.
Anong kuwan eh. Pagka ano ko, lumod ako at nagpasalamat sa Panginoon, umalis na ako. Nung gabi na yon, then natulog ako. Sa ano ko, meron pa. Nung pagkagising ko ng umaga, wala na ang aking tinik. Salamat po kay Apong Konsing. At ito namang, ako rin ay lubos na nagpapasalamat. Dahil pinagkalooban ako ng Panginoon ng, eka nga ay boses. Hindi naman maganda ang aking boses. Pero, pagdating sa, ako kasi po, nung ating pagkamahal na araw, talagang iyan ay kinasasabikan ko. Kahit na yung boses namin pang ano lang, hindi naman kami choir. Pag nag-iistasyon, kami kasi ang bumabasa ng pasyon. Ako, yung nagtataka rin ako sa sarili ko, sa boses ko, kung bakit mag-iistasyon kami mula sa simbahan hanggang Pakalara. Lumalakad ka, kumakanta ka ng pasyon, walang hinto. Bakit nakararaos kami ng hindi man lang gumagata lang aming boses. At minsan pang nangyari sa akin, nung ilinalakad si Apon de la Merced, nagpunta kami sa, ano ba yon? Kasi ako nga ang naatasan na magrosaryo habang yung ilinalakad si Apon de la Merced. Nakasakay naman kami sa truck. Mula Baliwag hanggang doon sa, nakalimutan ko pa lugar. 3 oras at kalahati kaming nagro-rosaryo pagkaraan ng isang misteryo, kanta. Bakit awa ng Diyos? Hindi ako binalat. Kaya ako, pag dumating na ang mahal na araw, talagang para bang malayo pa pinagagayakan ko na. At yung pinagkaloob sa aking boses para magamit ko. Yun po ang aking mapapatunayan na talagang pagka ibinigay sa'yo, pag ginamit mo, talagang masarap ang magiging yung kalooban mo. Dahil yung pinagkaloob sa'yo, nagamit mo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang pagbabahagi. Alam mo kapatid, ang sino mang na anak ng ating Diyos Amang Dakila ay gumagawa ng pangkabanalan. Tandaan mo kapatid, kailanman ay hindi mapapagal ang isang katulad mo. Sapagkat ang iyong gampanin ay para sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Kaya kapatid, ikaw ay ginagabayan ng ating Diyos Amang Dakila. Ipagpatuloy mo kapatid at malayo pa ang iyong mararating. Susunod po nating magbabahagi. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Berhel Bustamante. Maraming salamat po aking dakilang Ama, Diyos namin at Panginoon. Maraming salamat po sa muli pagkakataon po na sa aking hinandog mo. Pangunahan at pagharian mo po ako upang ang pawang maisiwalat ko po ay ang kalugod-lugod sa iyo ayon sa kalooban mo na tuwirang makikilala ka ng bawat anak mo na naririto. Amen. Isang mapagpala at pabiyayang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat? Mabuti po ang lahat ng anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, sa kabila ng mga pinagdaraanan, mabuti pa din naman. Tama po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakibati nyo naman po yung inyong mga katabi. Kapatid, magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang
ng ating Panginoon. Tunay nga pong napakabiyaya, napakaraming pagpapala ng ating Diyos na dakila. Tama po ba? Sino na po ba dito yung mga wala pang natanggap na biyaya mula sa Diyos? Wala po. Wala pa po kayo natanggap. Sino po wala pang natanggap? Diyos ko, kala ko po wala eh. Sino naman po dito yung marami nang natanggap na biyaya sa Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tama po yan. Sapagkat ang ating Panginoon, kahit kailan, kahit saan, at magpakailanman, ang biyaya at pagpapala niya ay di napaparam kanino man. Bakit po? Kung hindi tayo binibiyayaan ng Diyos, wala na sana tayong buhay. Kung hindi mabiyaya ang Diyos, wala tayong kalakasan. Kung di mabiyaya ang Diyos, wala tayong kagalakan, wala tayong kapayapaan. At higit sa lahat, kung di mabiyaya ang ating Diyos na buhay, wala tayo sa oras na ito sa dambana niyang banal. Tama po ba? Mga kapatid, ang aking pong pagbabahagi ay papamagatan ko pong malayo man, malapit din. Malayo man, malapit din. Salamat po. No po. Yun po ang aking pamagat. Malayo man, malapit din. Malapit man, lalayo din. Bakit po? Palagay nyo po. Alam nyo po, mga minamahal na kapatid, napakalaking biyaya po at pagpapala sa ating lahat ang gawaing ito. Ang gawaing kapatirang Divine Mercy sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Tama po ba? Bakit po tayo po noon na malalayo sa... Kilala po natin ang Diyos. Opo, nagsisimba po tayo. Nagrurosaryo po tayo. Sumasamba tayo kung ano man ang relihiyon natin. Subalit kapag nadako ka po sa banal na dambanang ito, ibang-iba po. Mararamdaman mo po ang tunay na presensya ng ating Panginoon na siya pala'y buhay, na siya pala'y makapangyarihan, na siya pala'y handang naririyan upang tayo saklolohan sa bawat nating pinagdaraanan. Dati po noon, simba ko ng simba. Opo, maraming natututunan. Noon po, dasal kami ng dasal ng aking inda, di kami magkawawaan at di kami magkaunawaan. Magrurosaryo po kami, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Berhel, nagsaing na ba? Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka, sasagot naman po ako, Santa Maria, ina ng Diyos. O hindi, may ulam na rin. Panalangin mo kaming makasalanan. Alam niyo po, natapos ang rosaryo, walang kawawaan. Tama po ba? Subalit, salamat sa ating Panginoon. Sa dakong ito, tinuturo sa atin kung paano ang tamang panalangin at pananambitan. Amen po ba? Alam niyo po, ang nagbahagi po, si Nana Maring po. Sa parokya po, kung tawagin po sila, Three Sister, Salaysay Sister. Sila po talaga yung tumataguyod at nagpapasyon, nagdarasal. Ako po isang buhay na patotoo kung paano po yung sakripisyo nila na talaga naman pong walang paos at walang piyok. Patotoo lamang po na kapag nag-alay ka ng matapat, naghandog ka ng ganap, ang Diyos di ka pababayaan kailan paman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pupunta na po ako doon sa aking kwento. Kanina po kasi bago po ako tumungo dito, mayroon po tumawag sa akin na mula po sa Bacoor, Cavite. Ito pong kwento po na to ay nagpalawak po sa akin pangunawa para muli ko pong sa inyo isiwalat yung naganap po sa akin tita na nasa dakong Australia. So ito po umikot ang aking pagbabahagi. Malayo man, malapit din. Bakit po? Ang aking pong tita na nasa Australia, tumawag po isang araw. Nabahagi ko na po ito na po sa mga hindi pa po nakakaalam. Ang sabi po niya, Hello, Eka Berhel. Napakasakit ng aking tiyan na para ako nag-iiti na hindi ko maipaliwanag na nagbabalisaw-saw. Ang sabi ko po, manalig ka at magtiwala ka na lamig lang yan. Mapapaharam na yan. Hanggang sa pagkatapos po naming mag-usap, ay di pa po nawawala yung kanyang nararamdaman. So ipinasya po ng aking tita na tawagan po ang ating minamahal na Apo Conching. Ang sabi po, anak, ang sabi po ng mahal na Apo, anak, ang sumasakit na yan ay sa bato. Uminom ka ng 9 na basong tubig at ito ay panaligan mo na makapagdudulot ng kagalingan sa iyo.
So noong mga panahon po na yon, hindi makatayo ang aking tita sa higaan, yung oras po daraan, mga ilang oras, magdidibo po yung kanyang anak sa Australia. So wala po siyang malang gawin kundi manalangin at dumulog po sa ating Panginoon. Hanggang sa nakainom na po siya ng tubig, na sinabi po ng mahal na apo ay 9 na baso, subalit nakainom pa lamang po siya ng ilang basong tubig, nawala na po yung nararamdaman niya sa kanyang tiyan, sa kanyang puson, at sa kanyang balakang. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, dahil po sa kasabikan ng aking tita, na gumaling na siya kagad at masaya na siya, nagpa-parlor na po, nagpa-spray net, nagpa-makeup, nagpaganda, in short po. So ngayon po pumunta na sa dibo. Dahil po sa dibo, nag-iistima, nag-aasikaso, nakalimutan po ngayong uminom at kumpletuhin yung 9 na basong tubig. Eto na po, pagkatapos po ng dibo, sumumpong po ng napakasakit ang puson ng aking tita. Ang ginawa po niya ay tumakbo po kagad sa ospital. Binigyan po ng mga antibiotic, hindi po nawala ang kanyang nararamdaman. So ang sabi po ng doktor, kung hindi nawawala, kailangan i-transfer ka sa isa para ma-examine yung, ano po kasi tawag doon, urinalysis. Parang ganun po, yun na po yun. No po, yung pong chinek po yung kanyang ihi. So ngayon po sa pagka-transfer sa kanya sa isang ospital, ang sabi po sa kanya ng doktor, nako, sabi po sa wikang English na po, hindi po kasi ako sanay mag-English, kaya Tagalog na lang po. No po, sabi po sa kanya, kailangan, as soon as possible, operahan ka. Dahil yung 2 mong bato, 2 kidney mo ay may parehong bato. 5 mm ang laki ng bawat isa. So ngayon po, ang sabi po ng kaibigan niya, kailangan bumalik ka doon sa pinagpuntahan mo o operahan ka. Sabi po ng kaibigan niya, huwag ka na dumaan sa bahay kasi emergency yan. At sabi po niya, hindi. Dadaan muna ako sa bahay, magdarasal ako, at mayroon po siyang dinala na chaplet ng Divine Mercy. No po? Ang sabi po kasi ng mahal na Apo Conching, gagaling daw po siya, kaya wala po akong bagabag. Yung pong chaplet ng Divine Mercy ay inilagay po niya dito sa kanyang puson. Kalakip ng pagtiwala at paniniwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ala pong dahon-dahon doon, di po ba? Kaya pananalig. Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, iginayak ang operating room. Ooperahan na po ang aking tita. Ilang minuto na lamang po ginagayak, bigla pong humilab ang kanyang tiyan. Nagpunta po siya ng CR, dumumi at umihi. Ngayon po, pagkadumi niya at pagkaihi, nawala po yung nararamdaman. Ang sabi po ng doktor, get ready for the operation. Sabi raw po niya, no doktor, wala na po akong nararamdaman. What? Sabi raw po ng doktor, to be sure, examine ulit yung ihi. In-examine. Sabi daw po ng doktor, paglabas ng result, Mrs. Ortigera, it's a miracle. Wala na yung 2 bato sa kidney mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, chaplet ng Divine Mercy, pananalig sa salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang ooperahan ko pong tita na may 2 bato sa bato, pinadumit, pinaihi ng Panginoon, nawala ang sakit, in-examine na wala ang 2 bato, pagkalipas ng ilang oras, nakapagpadala na po dito sa Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, doon ko po sinasabi sa inyo, malayo man sila, kumo malalim ang pananalig nila, para na rin silang naririto. Tama po ba? Ngayon po, ito po ibabahagi ko sa inyo ang isang tumawag po kanina mula sa Bacoor, Cavite. Ito pong tagasunod na to ay tumira po dito sa dormitoryo, si kapatid na Chit sa Langgit po. Nagkaroon po siya ng bukol at pinahintulot po ng ating Panginoon na siya po ay maoperahan naman at sumailalim po sa tinatawag po na chemotherapy. Pang-5 session niya po ng chemotherapy ngayon po. Subalit nung pong in-examine yung kanyang dugo, nakita po na ang kanyang platelet ay mababa. 90 lang po ang kanyang platelet. So dahil po sabi ng doktor, hindi ka pwedeng sumailalim sa gagawin natin, kailangan mo munang masalina ng 3 bag na dugo. Ngayon po, ito pong tao na ito'y pinasya niya na muli ay ipa-examine po yung kanyang dugo
At pagkatapos po niya magpa-examine, tinext niya po ang minamahal na Apo Conching na kailangan po siyang salinan ng dugo. Kagad naman daw po ay tumugon ang ating minamahal na Apo Conching kasi po nasa Cavite sila, kaya po sa akin po pinatotoo. Ano po? Ang sabi raw po ng mahal na Apo Conching, mahal na kapatid ko, manalig at magtiwala kang totoo na hindi ka na masasalinan ng dugo at tataas na ang platelet mo. Bigla daw po siyang nanood ng gawain at pagkatapos po ay lumabas na po yung ikalawang resulta ng kanyang dugo. Ang kanya pong dugo, ang platelet ng kanyang dugo ay 90. Pagkakuha po ng resulta matapos matanggap ang text ng ating minamahal na Apo Conching, purihin ng Diyos mula sa 90, naging 288. Ang sabi daw po ng doktor, di na kailangan salinan ng dugo dahil normal na ang platelet mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ano pong ibig ko lamang po sabihin sa inyong lahat? Sige po. Purihin ang Ama. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, ito lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Kung sila po na nasa malayo, sulong po, magsi-CR daw po siya. Sige po, magsi-CR po. Opo, sige po, salamat po. So, ito po yung ibig ko po sabihin sa inyo. Kung sila po na malalayo, di man po nila naahawakan ang ating minamahal na Apo Conching. Umaasa lang po sila sa text, sa tawag, at sa internet. Subalit dahil nanalig at nanampalataya sila, nakinabang sila. Tayo pa po kaya na naririto. Abot kamay nyo at nahahawakan nating totoo ang kinalugdan ng Espiritu Santo at live na umaalipato at nanggahayag ng salitang banal ang ating mahal na Apo Conching. Kung kayo po'y mananampalataya at magtitiwalang totoo, ano pong hiwaga ang di makakamit ng bawat isa sa atin? Tama po ba? Kaya po mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang mga oras na tayo naririto. Diyos po ang ating pinuntahan. Diyos po ang sa ating nag-aalay. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, ginamit lamang po ang katawang lupa ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Walang hanggang papurit pasasalamat po ang aking binabalik sa Kanya at may gawaing inalay siya sa lupang ito sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kaya lagi ko po sinisiwala to, kay buti ng Ama, kay dakila niya, Espiritong Banal mula sa kalangitan, binaba sa kalupaan, lumukob sa katauhan, konstansyang pangalan, Apo Conching na turingan bilang kinalugdan. Bawat salitang may buhay, tuwirang kahiwagaan. Bawat dampi ng palad, tuwirang kay-inam. Sino mang may pagtitiwala at paniniwalang lubusan, kahiwaga at kagalingan, tuwiran niyang makakamtan. Malayo man, malapit din. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong napakagandang pagbabahagi. Harinawa po tayo mga kapatid ay makapulot ng magagandang halimbawa sa ating kapatid na Berhel. Sapagkat ang ating kapatid sa tuwing siya magbabahagi kung atin lamang pong nanamnamin, higit sa lahat sa may mga karamdaman, ay ang inyo pong mga karamdaman ay mga ibsan. Saan ka nga po ba sa mga tao? Malapit ka nga, malapit nga po, subalit maraming pag-ayaw, maraming dahilan. Napakabapalad po ng malalayo kapag ginusto, maraming kaparaanan. Amen po ba? Kaya harinawa po mga kapatid, ang inyong mga narinig sa ating mahal na kapatid na Berhel ay maging karagdagan sa ating buhay pananampalataya. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Arlene. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay tumindig sa inyong harapan at sa harapan ng ating Panginoon sapagkat
ngayong araw po na ito ay kaarawan po ng aking kapatid sa laman po. Sapagkat siya po ay nahihiyang tumayo, kaya't minarapat po ng ating Panginoon na ako po ang magbahagi. Buhay po ba ang Diyos? Bilang bunso po sa aming 4 na magkakapatid, siya po ang panganay. Lumaki po kami na broken family po. So, kung titingnan po namin yung pagkukulang sa aming pamilya, parang hindi po kami magiging masaya. Subalit, sa kalooban ng ating Panginoon, isang biyaya po na bilang 4 kami at magkaroon po ng isang nanay na mapagmahal. Tinitingnan na lang po namin kung papaano niya kami binuklod, kung papaano kami nag-uunawaan, nagmamahalan at nagbibigayan. Doon na lamang po nakatuon ng aming kaisipan, kaya't walang lumbay, walang sakit ng kalooban, walang panghihinayang, kundi bagkus sa pagtungo ko po sa dakong ito, may isang ama po pala na tuwiran mong masasandigan, masasandalan. Ang ibabahagi ko po kung papaano nga po ba ang hiwaga ng ating ama, bagamat malayo po siya ng mga 3 taon po siyang ng ibang bansa na kapahintulutan po ng ating ama. Dumako po siya sa bansang Taiwan last 2010 at dumating nga po this 2013 lang po. Nung nandun po siya sa Taiwan, naglilingkod na po ako dito, 2011. May mga pagdalisay po, pagsubok na pinagdaanan po. One time po, nagkaroon po siya ng singaw po sa, kung di po ako nagkakamali, sa Ngala-Ngala po yata. Ngayon po, hindi po siya makakain. So, wala naman pong dahon-dahon doon. Hindi po mahatulan. Tinuran po ng apo na asin. Kinabukasan po, it's a miracle. Wala na po yung singaw. Buhay po ba ang Diyos? Hindi lang po kasi yung simpleng singaw, parang bukol po ba na tumubo sa kanya ngala-ngala. And then, isa din po na experience po niya doon, yung mga kasamahan po niya, para pong siya po yung sa kanya, itinutuon po yung galit po sa kanya. Subalit sa kapangyarihan po ng ating Ama, sa pagdulog lang po, nung minsan daw po nagulat po siya, naging mabait daw po yung mga kasama niya at binibigyan po ng regalo. Buhay po ba ang Diyos? Isa pa pong kaganapan na natatandaan ko, tumawag po siya sa akin noon na nahihilo daw po siya, nabibingi, hindi po nakapasok, nag-collapse po yata siya noong time na yon. Subalit, pagdulog po sa Ama, sa ating minamahal na Apo, hot compress lang po, kagalingan ay nakamtan. Amen po ba? Kaya po sa aking paglilingkod, sa aking pagsusumikap at pagsusumakit na mapaglingkuran ng ating Ama, pasubali nga po niya, hindi lamang po ako bilang katauhan ng nakikinabang, kundi masigit po sila na aking mga minamahal sa buhay. Sapagkat bilang isang lingkod po, may mga tinalikdan upang sa gayon ay makatalimang ganap sa ating Panginoon. Kaya po, lubos po ang aking pasasalamat sa ating dakilang Ama sa pagkakaroon ko po ng kapatid na mapagmahal. Nasa ko po siyang tawagin sa harapang ito dahil nahihiya nga po siya. Subalit, kalooban po ng ating Panginoon upang makapagbahagi po siya kahit karampot, alang-alang sama. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa tanghaling ito. Kinakabahan ako. Una po, nagpapasalamat po ako sa Ama kasi po ngayong birthday ko po, nag-celebrate po ako dito para po makapagpasalamat po sa mga biyayang pinagkaloob niya sa buhay ko, sa pamilya ko.
Nagpapasalamat. Kahit yun nga po, sabi ng kapatid ko, kahit po wala po kaming ama, masaya po kami kasi meron po kaming mapagmahal na magulang na yung aking ina. Saka po, masaya po ako sa mga kapatid ko kasi po sobrang mapagmahal po sila at saka mababait po. Alam ko po ang lahat ng ito ay dahil sa ama. Basta po, alam ko pong gumagawa ka ng mabuti, pagpapalain ka po niya. Alam ko, katuwiran ko rin po sa buhay ko, basta po, mapagkumbaba ka po, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, maraming blessings po ang matatanggap mo. Na-share na rin po ng kapatid ko yung mga nangyari sa akin sa Taiwan. Napakahirap po ang mag-abroad. Isa po itong sakripisyo. Pero po dahil po sa pananalig ko sa ama, siya lang po ang naging sandigan ko doon. Wala po akong, mahirap po ang mawalay sa pamilya. Pero po dahil naniniwala at nananalig ako sa kanya, nakaabot po ako ng 3 taon po doon. Nung bago po ako doon, gusto ko na pong umuwi. Kasi po hindi ko po kaya ang hirap ng trabaho. Tumawag po ako kay Apong Conching. Ang sabi po niya sa akin, "Anak, hiniling mo sa kanya yan, ibinigay niya. Binigyan ka niya ng pagsubok, maging matatag ka. Matatapos mo ang 3 taon dyan." Yun po ang sinabi niya sa akin, kaya po natapos ko po yung 3 taon. Natapos ko po ang 3 taon ng pagtitiis. Pero may kasiyahan naman po dahil natutulungan ko po ang pamilya ko. Basta nagpapasalamat po ko sa Ama sa lahat-lahat ng biyayang binibigay niya sa araw-araw. Ang mabuhay po ay isang malaking biyaya na para sa ating lahat. Kaya muli po, maraming salamat po at purihin po ang Ama. Sabi po kasi niya kanina, pag tinawag daw po siya, lalabas daw po siya. Subalit buhay ang Diyos, nakaharap po siya sa dakong ito. Maraming salamat po, maraming salamat ate and happy birthday. Muli po, ang aking papurit po sa salamat ay tinataas ko sa ating dakilang Ama, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po. Bagamat di ko po alam ang tunay na pangalan ng ating kapatid na nagbahagi ng kapatid na Arlen. Bunso, maraming salamat sa napakaganda mong pagbabahagi. Huwag kang malumbay, huwag kang malungkot. Hindi lamang ikaw ang iniwanan ng magulang na lalaki. Ano po ba tawag doon sa magulang na lalaki na panindigan sa pamilya hindi po pinandigan? Hindi po ba yun ang responsable po ba ang tawag doon? Huwag kang malungkot. Hayaan mo sila. Doon sila masaya, doon sila maligaya. Hindi lang naman kayong magkakapatid ang gayon. Marami po dito. Dito mayroon din po. Kaya kapatid, ika nga po, kalamayin natin ang ating kalooban. At ipagpatuloy nyo ang mga, ika nga basta ang magkakapatid, may magandang pag-uunawaan, magandang pagtitingin sa isa't isa. Wala po yung ikang ama. Subalit meron po tayong isang ama na sa tuwin ay ating masasandigan ang ating Diyos na buhay. Doon lamang po tayo sa kanya manangan. Daig pa po natin ang may 5 ama. Amen po ba? Ako nga po, iniwanan ko yung mga anak ko. Kaya nga lang po, lumapit ako sa ating ama. Kaya sa tuwin na narito ako. Kaya ako po lagi inililihis na noong konti ko na po hiniwalayan din ang aking kabiyak ng puso kasi sinubukan niya ako eh. Kung ako po, pangit, maliit, sino raw makakagusto sa akin? Buti isa ako sa mahal ng Diyos, hindi ko sila iniwanan. Ama, maraming salamat po sa kaliwanagan ng kaisipan na ipinagkaloob niyo sa akin.
Ang susunod po natin magbabahagi ay ang isa po nating kapatid na may kaarawan. Palakpakan po natin ng Diyos ng buhay. Kapatid na Alona. Kayo po ba? Hindi ba kayo may kapatid? Sino ba may kaaraw? Isa? Hindi, dalawa yun eh. Alona, iyo ba Alona? Ayun po pala. Pasensya na po, si Bunso po pala. Kala ko po si Alona na tagasunod na dati. Pasensya na po. Ikaw pala Bunso Alona, di mo naman sinabi. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay ang ating kapatid na magsisilbing ligador sa ating halamanan. Ang ating kapatid na hinugutan ko ng lakas at tuwina, ang ating kapatid na Tita Beth. Salamat po aming dakilang Ama. Muli nagpupuri ako at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo. Tinataas ko po ang lahat ng anak mong nandirito. Ano man po ang dinadala nila sa kanilang mga puso't kaisipan, karamdaman, mga problema sa buhay, nawa po sa sandaling ito, ganap na pagpapalaya ang ibigay niyo sa kanila. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Diyos na buhay. Happy birthday at gusto ko rin pong samantalahin ng pagkakataon na pasalamatan ko yung batang ginamit ng Panginoon para makarating ako dito, ang aking apo. Birthday din po niya ngayon. Sophia, happy birthday. Nasa Taiwan po siya, bakasyon. Pero alam ko na yung anak ko nakatutok kasi araw-araw kahit nasa Taiwan siya, nasa trabaho, nakatutok. Yung hindi naman alam ng boss niya kasi naka-headphone siya kaya hindi alam ng boss niya kung ano ba yung ginagawa niya. Nagnanakaw siya ng oras para makapakinig lang ng mensahe samantalang tayo nandito na, hindi pa natin binibigay ng puspusan ng ating sarili para sa ating Panginoon. Happy birthday, Apo. Siya po yung bata na nakarating dito na may sakit sa balat, 2 years old, pero ngayon, ilang taon na ba siya? Born ng 2001, so 12 years old na po si Sophia ngayon, dalaga na po siya, kaya siya po ay mahigit ng 10 taon na pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Divine Mercy. Narinig ko po yung tanong ni kapatid kanina na dapat nating pagnilayan kung tayo po'y nakatanggap na ng mga pagpapala at hiwaga sa ating Panginoon. At itinanong po ng kapatid na Berhel, sino ba sa atin ang wala pang tinatanggap? Kawawa ka naman kung hanggang sa ngayon wala kang tinatanggap na pagpapala sa Panginoon. Lahat po tayo sa bawat oras, tayo po ay inuulan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya lang po ay hindi natin maramdaman sapagkat ang pagsukat natin sa biyaya ay material na bagay. Pera, yan ang ating pamamaraan ng pagsukat ng biyaya. Subalit wala po tayong kamalayan sa ating kaisipan na ang buhay natin ay biyaya na mula sa Ama. Amen? Kung ba't humihinga ka ngayon, biyaya iyan. Kung bakit nakakarinig ka, biyaya iyan. Kung bakit nalalasahan mo yung pagkain kinakain mo, biyaya iyan. Kung ba't nakakakita ka, biyaya iyan. Subukan nyo po na mawala yung kahit na alin doon sa sinabi ko, hindi po kayo magiging masaya. Amen po ba? Kung wala kayong pandinig, wala kayong panlasa, hindi na kayo humihinga, wala po ang biyaya na hinahangad natin sa buhay natin. Ako po, gaya nga po ng sinabi ko, 7 taon na po ako dito. Bakit po ako nagtitibay hanggang sa ngayon? Sapagkat marami akong naramdaman na hindi ko naramdaman nung dati na wala pa ako sa Panginoon. Ngayon po na ako po ay 7 taon nang naglilingkod sa ating Panginoon, pinupuspos po niya ako ng biyaya. Kaya po, sa bawat araw na hindi ako makarating dito, nangihinayang po ako. Sapagkat baka merong kaganapan na hindi ko masaksihan. Kasi ang Panginoon po ay masurpresa eh. Sa bawat araw po na tayo nagpupunta dito, hindi po natin alam kung ano yung hiwaga na ipakikita niya sa atin sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching. 3 days ago, 3 araw lang po ang nakararaan, pinatunayan po ng Panginoon sa akin ang kanyang pagmamahal sa napakasimpleng bagay, pero tinuturing ko pong isang napakalaking pagpapala at biyaya. Nung pong Miyerkules, napakarami ko nga po kasing ginagampanan sa buhay ko.
Nung pong Miyerkules, tumawag po yung kabiyak ng puso ko. Kasi po kami, magkapit-bahay lang kami. Ako nasa bahay namin, siya halos doon na sa barangay nakatira. Kapitan nga po kasi ng barangay, kaya kinalimutan na po ako. Yung pong kanyang 24 oras, inubos na po niya doon sa barangay. Kaya nagkakausap lang po kami, tatawagan niya ako. So tumawag po siya sa akin. Nung pintahan ko po siya, meron po siyang pinagagawang isang papeles. Gawa nga po ng ako may pinapasukan pang eskwelahan, pasundot-sundot sa umaga. Nagmamadali po akong umuwi dahil marami pa akong dapat asikasuhin. Bukod doon sa pinagagawa niya sa akin, kailangan bago ako magpunta rito, ariglado ang kanilang tanghalian. Kaya kailangan kong magluto bago ako magpunta rito para wala rin siyang masabi sa akin. So ang ginawa ko po, habang ine-encode ko yung pinagagawa niya sa akin, nakasalang naman yung kanilang ulam na iuulam ng tanghaling iyon. Nagluto po ako ng daing na bangus. At yung kanya, yung isang bangus, pinalamnang ko nung samut-samut na sibuyas, kamatis, bla 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 bla. So habang niluluto ko po, ginagawa ko yung pinagagawa niya sa akin. Nung pong huli na yung nakasalang, tansya kong luto na, tumayo ako para hanguin ko na siya. Pagkatapos, bumalik na po ako doon sa ginagawa ko kasi habang ginagawa ko yon, anin ko na lang matapos para maigaya ko yung sarili ko para magpunta naman ako dito. Ganun po nakaprogram yung utak ko. Kaya po lahat ng minuto talaga sa akin mahalaga. Talaga pong partisyon lang ang lahat ng bagay. Nung pong matatapos ko na at ako tatayo na, bigla pong may tumunog doon sa kawali. Yun po bang parang binusan ng tubig? Bigla po ako napaganyan. Tumayo ako papunta doon sa kalan. Sabi ko, saan galing yung tubig? Wala namang kakong tubig na panggagalingan sapagkat ito yung lutuan, andun yung lababo. Saan kako nang galing yung tubig? Kaya po pala, tinawag ng Panginoon yung aking atensyon, nahango ko po pala yung isda, pero hindi ko napatay yung kalan. Purihin po ang Panginoon, sapagkat kung ito po'y hindi sa akin pinadama ng Ama, na yung kalan ay napatay, pagpunta ko dito, pagbalik ko sa bahay, 5:30 na. Just try to imagine ko anong mangyayari between 11 o'clock to 5:30. Baka po sunog na po yung bahay namin. Nilalako po yung gate kasi walang naiiwanan. Hindi po makakapasok ang kapitbahay sapagkat nakalak ang gate. Kaya po iyon ay isang pagpapala para patunayan kong mahal ako ng Ama. Sapagkat siyempre po kawali may mantika. Pag nag-overheat yun, alam niyo na kung anong mangyayari. Magliliyab na po siya. Kaya po buhay na buhay ang Panginoon para sa akin. Kaya po talaga ako, kahit na po ano yung mangyari, kahit ako ganong kabisi, siguradong isisingit ko po na ako'y makarating sa dambanang ito. The following day, kinabukasan, eto na naman. Meron na naman sa aking pinadama ang Panginoon para patunayan niyang mahal niya ako at importante sa buhay ko. Early in the morning, tumawag na naman yung kabiyak ng puso ko. Sa cellphone na lang po kasi kami nag-uusap Pero okay lang po sa akin. Alam niyo po kung bakit? Meron po akong kapayapaan, nakakatutok po ako sa kanya. Whereas kung magkasama kami sa bahay, pagdating lahat ng problema ng barangay ang isi-share sa akin, makakadagdag sa stress ko. Ayoko na ng stress. Gusto ko malinaw na yung maaliwala sa iyong puso't kaisipan ko para ako po ay makapokus sa paglilingkod sa kanya. Kaya no regret. Sabi ko nga po, sige, diyan ka, maglingkod ka sa barangay. Ako naman, maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. So, nung tumawag po siya, sabi niya, dalin mo na dito yung fruit juice. Kasi po siya, siyempre araw-araw po kailangan may resistensya katawan. Tinuruan po ako ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na para magkaroon ng resistance ang katawan sa karamdaman para yung mga virus hindi mag-grow, yung mga bakterya hindi mag-grow. Sabi niya sa akin, ipag-blender ko daw ng mansanas at saka pipino. Nung nalaman ng doktor, ang sabi ng doktor, yun daw sinabi sa akin ni Apo Kunching, dagdagan ko daw ng carrots. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya mula po nang sinabi sa akin ng mahal na Apo iyon, buwan ng Pebrero,
Hanggang sa ngayon, araw-araw, nagpo-fruit juice siya. Bumili na po ako talaga ng juicer. Hindi na po yung blender ang ginagamit ko. Kaya pagka umaga, oras na magising siya, habang nakakanga yung mga mikrobyo sa katawan niya, ang unang dumadampi yung fruit juice. Kaya tepok sila lahat. Kaya awa ng Diyos, may resistance na siya sa sipon at ubo. Dati po, sipunin siya, ubuhin siya. Lalo po ngayon na nagro-ronda sa gabi, lalong susceptible siya sa sipon at ubo. Pero nang dahil sa binahagi ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng fruit juice, yun po, nakadagdag po sa resistensya niya. At dito ko po naalala yung sinasabi ni kapatid na Dory na an apple a day keeps cancer away. Pero sabi ni Tita Dory, binago ko na, Apo Kunching a day keeps leukemia away. Yun po yung sinasabi niya. Kaya po, dinagdagan lang po ng mahal na apo, ng isa pa, apple, saka cucumber, yung pipino. At yung doktor, pinadagdagan pa ng carrot. Ibig sabihin, isang espiritu lamang sila para sa kagalingan ng tao. So tumawag na nga po. Pag nung dinala ko, yung fruit juice, dinatnang ko siya, abalang-abala na parang may hinahanap. Lahat ng mga drawers nakabukas, lahat ng mga envelope nakatiwangwang. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ano bang nangyari? Nawawala yung wallet ko. Sabi niya, ganun, hindi ko makita yung wallet ko. Alam niyo po, hindi po yung laman ng inisip ko eh. Ang inisip ko po, yung mga importanteng nakalagay doon sa wallet, yung kanyang ID bilang retired PNP, yung kanyang mga lisensya ng baril, mga kung ano-ano mga importanteng dokumento. Ka-open lang po niya ng ATM kasi po tumatanggap ng pensyon dahil retirado na po ayaw na po ng PNP na cheque. Kailangan daw pong magbukas ng ATM. Kaya last Monday nag-open ng ATM, patay. Sabi kong gano'n, pag nirelease yung pension ngayon linggo na to, pupunta doon sa account ng ATM nawawala ang ATM. Napakalaki po talagang problema. Nahagilap na po namin lahat. Lahat ng papeles na ibutang-tang. Sabi ko, pumunta ka doon sa pinagbihisan mo. Baka nalaglag yung wallet mo doon. Tinulungan ko ng maghanap, pati mga ilalim, sinipat namin. Yung mga hindi ko dapat iligpit, nailigpit ko tuloy sa paghahanap doon sa wallet. Pero disappointed kami, wala na talaga. Wala na akong pag-asa. Sabi ko sa kanya, recall mo nga, kailan mo ba huling hinipo yung pitaka mo? Nagronda kami ng 1 to 2. Pagdating namin magronda, binigyan ko ng pambili ng pagkain yung mga tanod. Kaya alam ko, yung pitaka, dito lang siya nawala. Wala. Sabi kong gano'n, nakita mo, nahalugog na natin yung buong opisina, pati CR, pati dressing room. Wala. Umuwi na po ako. Na-stress na rin ako Sabi siguro ni God, ikaw talaga, akala ko matibay na pananalig mo, ganyan lang, nai-stress ka na, kumakabog na dibdib mo, patawad po Ama. Pagdating ko po sa bahay, siyempre hindi pa ba yun nai-stress, naiihi, nadudumi, ganon. So maihi po ako, pumunta po ako sa CR, pero sa CR pa lang, nanalangin na ako, dumulog na ako sa Ama, sabi ko, Ama, hopeless na ako bilang tao, parang wala nang pag-asang makita yung wallet ng kabiyak ng puso ko. Pero naniniwala ako sa sinabi mo na pag kami nawala, meron kang ibabalik. So baka kung 5,000 yung nawala, baka pag binalik ni God, 10,000. Ganun ang sabi ni God pag daw nawala, merong ibabalik. So pinanghawakan ko na yon. Pagkalabas ko po ng CR, sa bahay ko po kasi, may malaking divine mercy, na doon po ako lagi nananalangin. Doon na po ako dumiretso. Tinaas ko na po yung kamay ko at ako'y dumulog na sa Ama. Sabi ko, Ama, alam ko po na sa ganang tao wala nang pag-asang makita. Pero sa kaparaanan mo walang imposible. Nawa po ay muli naming makita yung hinahanap namin. So tapos na po akong dumulog, pumasok na ako doon sa kwarto nung apo ko para ligpitin yung hiniga niya, bigla pong tumunog yung cellphone ko. Sabi po ng mister ko, tawagan po kasi namin Mi. At ang tawag ko naman sa kanya ay Di, Mami. Di, sabi niya, Mi, nakita ko na yung pitaka. Sabi ko, purihin ang Ama. Ine-expect ko na kasi naidulog na kita. Sabi kong ganun sa kanya. Alam niyo po kung saan nakita yung pitaka. Umipit po doon sa tabi ng office. Meron pong, meron pong counter na doon sa mga kumuha ng barangay clearance.
hindi din daw po niya lubos maisip kung ba't nasingit po yung ganyang kakapal na wallet sa ganyang espasyo lamang. Hindi po ba sa kaparaanan po ng Panginoon yun? Doon po niya isiningit. Doon po siningit ng ating Panginoon. Kaya po, nang marinig ko po iyon, talaga pong ako nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Naguhumiyaw po ako mag-isa. Nag-iisa po ako sa bahay. Naguhumiyaw ako. Gusto ko pong ilakas yung paghiyaw ko ng papuri, papuri, papuri sa iyo, dakilang Ama. Hindi ko lang po mailabas yung boses ko. Baka po sabihin ng mga kapitbahay, naloloko ako. Ano eka nangyayari doon? Bakit eka nagtutumili? Bakit eka naguhumiyaw? Wala po silang kaalaman sa mga kaganapan na dahil sa sobrang galak ko sa kahiwagaan ng Panginoon, kaya po ako'y galak na galak. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang po sa akin mangyayari yan, hindi lang po sa mga kapatid kong alagad, sa inyo rin po. Ano man pong mga pinagdadaanan niyo sa buhay ninyo, may nawawala ba? Dumulog ka sa Ama, ituturo sa iyo kung nasaan ako. Meron related story dyan. Alam ko, si Tita Bebot, parang narinig ko nung nakaraan nyo, matagal na, may susing nawala, hindi makita. Pero sa tulong at gabay ng ating banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sinabi sa kanya kung saan makikita yung susi. Ganyan po kahiwaga ang ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo, huwag tayong maging talusira, sapagkat walang imposible sa Kanya. Eka nga po, nung kapatid ko nagbahagi kanina, yung mga sakit na naramdaman na nawala, it's a miracle. Everything is a miracle. Basta magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. May sakit ka ba? Huwag ka mawala ng pag-asa. It's a miracle. Pagagalingin ka ng ating Panginoon. Sa sandaling ito, meron pang malaki kang problemang pinagdadaanan na parang hindi mo na kaya. Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. Ang bigat-bigat. It's a miracle. Ano man ang dinadala mo, pagagaanin ng Panginoon. So, balit may requirement, ganap na paniniwala at pagtitiwala na mayroon tayong Diyos na buhay na ang imposible sa tao, posibleng-posible sa Kanya. Magandang umaga po at maraming salamat. Tita, muli maraming salamat po sa napakaganda pagbabahagi at ganoon din po sa ating mga kapatid na nagsipibahagi. Maraming salamat po. Inaangayahan pong tumayo ang lahat.